Magpapatuloy ang kwento sa babae na kalaban ng ating bida. Saad nga nito na ang laro daw ay walang gender na sinusunod kahit nga raw na lalaki pa ang bida ay di niya raw ito mapapalampas lalo't gumamit ito ng cheat. Bukod pa raw doon na baka nga raw na nagpapanggap lang na lalaki ang bida. Nang lilipat sa bida na naiinis na nagsasaad na sino raw ba ang sinasabihan nito na gumagamit ng cheat, tanong pa nito na sino raw ba ang minamaliit nito. Sabay makikita yung comment ng hangal saad nga nito na di raw ba satisfied ang bida dahil na solo ito. Habang yung isa nagsabi ng di maintindihan gumawa daw ng bahay ang bida tapos dinala raw sila sa kalsada. Makikita ang mga comment na nagsasabi na masyado nga raw na makapal ang muka ng bida na gumamit ng cheat. Dagdag pa ng isa na di niya raw magawa na mapalampas kahit na lalaki pa ang naglalaro. Dapat nga raw na maturuan ng bida ng tamang edukasyon etc. Nang napapaisip naman ang hangal na babae na gusto nga raw niya na makita kung gaano kalakas ang ating bida. Makikita na magsisimula na nga ang mga ito, pagtapos ay sa may mga mabilis na kamay ay agad na nga na nagsimula ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay mapag-aalaman na ang bida nga ang nanalo sa kanilang dalawa. Sabay makikita na di pa nga rin makapaniwala ang hangal na babae sa kanyang pagkatalo sa bida. Gaya ng inaasahan sinabi na naman nito na gumagamit ng cheat ang ating bida. Nang babalik sa bida na napapasabi na ang kalaban nga raw niya ay magaling rin. Nang matigilan nga ito nang may napansin, gulat na gulat nga ito nang kanyang makita na marami na ang nanunood sa kanyang live ng biglaan. Makikita na nakatanggap nga ng pangbabash ang ating bida na pinagbibintangan siya na may cheat at kung di raw natatakot ang bida ay ipakita nga raw nito ang mukha niya sa camera. Dagdag pa ng isa na malamang nga raw na lalaki lang ang ID ng bida pero halata naman raw na babae ito kung laro lang ang pagmamasdan. Sa mga nabasa ay napapaisip na nga lang ang bida na ano raw ba ang mga sinasabi ng mga ito na siya ay gumagamit ng cheat at di siya tunay na lalaki. Sabay nagsaad nga ito na kanya nga raw na sasabihin sa lahat na siya ay isang tunay na lalaki. Tanong pa nito na paano nga raw kaya nalaman ng mga ito ang kanyang studio. At para mapatunayan nga raw niya na siya ay lalaki handa nga raw siya na magpakita ng kamay lang. Pagtapos ay makikita na minamadali na nga siya ng mga nanunood na kanya ng bilisan at wag na magsalita. Dagdag pa ng isa na prostitute nga raw ang bida, ipakita na nga raw ng bida ang kanyang kamay, gusto na nga raw niya na makita etc. Makikita ang mga nag-send sa kanya ng friend request. Sabay napapasabi nga ang bida na ang fish god nga raw ay nag-friend request sa kanya. Mukhang wala na nga raw siya na dapat pang sabihin, ang fish god ay nanunood na kung kaya kailangan na niya na ipakita ang kanyang kamay. Pagtapos ay pinakita na nga ng bida ang kanyang kamay sa mga nanunood. Sa nakita ay agad nga na naging manyakis ang babae na kalaban ng bida, saad nga nito na sa kamay pa nga lang raw ay malalaman mo na isang gwapong binata ang nagmamay-ari, dugtong pa nito na mukhang nakagawa raw pala siya ng mali sa isang gwapong binata, dapat nga raw ata siya na magpadala ng friend request. Sabay makikita ang mga comment ng pinakita ng bida ang kanyang kamay, saad ng isa na napakaganda nga raw ng kamay, di na siya makapagpigil, padagdag pa ng isa na sobrang ganda nga raw ng kamay ng ating bida kung kaya sana nga raw na ipakita rin ng bida ang mukha nito. Parang isang fantasy nga raw ang kamay ng bida etc. Sabay saad nga ng bida na ang pangalawang game nga raw ay magsisimula na kung kaya dapat na manood ng maayos ang lahat at ititigil na nga raw niya ang bar ilan. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa malaking gusali, sa loob ay makikita ang isang babae. Habang ito ay nakaupo ay napapangiti pa nga ito sa di malaman na dahilan. Mapag-aalaman na pinanunod pala nito ang bida, saad nga nito na maaari nga raw na magbigay sa kanila ng pera ang bida kung mapasali nila ito sa kumpanya. Sabay babalik sa bida na nagpapaalam na sa kanyang mga manunood, sabay nagpasalamat rin ito sa pagsuporta sa kanya ng mga tao sa unang araw niya sa live stream. Makikita ang mga comment na hinihikayat ang bida na magpakita muna ng muka bago umalis. Subalit di na nga sila pinansin pa ng bida at nagsabi na masyado na nga raw na matagal simula nang nag-live siya at bukas nga raw ng umaga ay mayroon siyang live kung kaya sana nga raw na abangan ng mga ito. Pagtapos ay agad na nga niya na tinanggal ang kanyang headphone sa ulo. Sa isip nga nito na oras na nga raw para maligo at matulog. At sasabihin na nga lang raw niya kay Longlong bukas ang kanyang mga ginawa. Kinabukasan kung saan makikita ang bida na kasama si Longlong sa isang kainan.
Nang nagtanong nga ang bida sa kanyang kaibigan kung marami pa rin daw ba ang nakaabang sa kanya sa gate ng school. Sa tanong ay sumagot nga si Longlong na maraming nga raw nung nakaraan pero dahil nga raw na di nila nakita ang bida nung nakaraan ay ngayon raw ay wala ng mga tao pa na nag-aabang sa bida pero hanggang sa ngayon ay pinag-uusapan nga raw ang bida sa kanilang school. Nang nagsaad naman ang bida na ang maging sikat nga raw sa internet ay katakot-takot at kailangan pa nga raw niya na magsuot ng sombrero para makasigurado lang. Nang tinanong naman siya ni Longlong na 2 araw nga raw na nasa bahay lang ang bida kung kaya ano raw ba ang ginawa nito. Sa tanong ay sumagot nga ang bida na nag-livestream nga raw siya. Sa narinig ay labis nga na nagulat si Longlong, nagsimula na raw pala ang bida na mag-live kailan pa raw at bakit di niya alam, sigurado raw na sikat na agad ang live na iyon kung kaya magkano na raw ba ang nakuha ng bida. Sa pagsigaw nga ni Longlong ay agad nga siya na pinatahimik ng bida sapagkat baka marinig nga raw ito ng iba. Sabay nagsaad nga ito na kahapon nga lang raw siya nagsimula na mag-live at di pa nga raw siya nakakapirma sa live platform kung kaya wala pa siyang kinikita. Nang matigilan ito nang mag-ring ang kanyang phone, sa nangyari ay agad nga na tinignan ng bida ang kanyang phone nang makikita na padala nga iyon ng kumpanya sa bida at naabot na nga raw ng bida ang kinakailangan kung kaya maaari na itong maging anchor. Samantala si Longlong ay walang kaalam-alam na nagtanong sa bida na kung ano raw ba ang problema. Sinagot naman siya ng bida na ang live platform nga raw ay pinadalhan siya ng mensahe na naabot na niya ang kinakailangan kung kaya maaari na siya na maging anchor. Sa narinig ay masaya nga na nasabi ni Longlong na bilasan ng araw ng bida at siguradong sa itsura ng araw ng bida ay mabilis itong sisikat. Naisip pa nga nito ang bida kapag mayaman na at kaya na mabili ang mga gusto. Nang matigilan nga ito nang nagsabi ang bida na isang araw siyang student at baka nga raw pag pinagsabay ang dalawa ay mamatay na siya sa stress, at ang pagiging sikat nga raw sa internet ay nangangahulugan na wala na siyang kalayaan. Nang nagmungkahi nga si Longlong na maaari nga raw na magsuot ng mask ang bida at kapag nga raw sumayaw ito sa harap ng camera ay marami nga raw na magbibigay ng regalo dito. Sa narinig ay nagsabi nga ang bida na ang kanyang live raw ay patungkol sa laro kung kaya wala na nga raw na problema kung ipakita pa niya ang kanyang muka o hindi, sabay aya nga nito kay Longlong na umalis na. Sa sinabi ng bida ay agad na nga na umalis ang dalawa. Sa pag-alis ng mga ito ay makikita nga na may nakamasid sa kanilang 2 babae. Maya-maya ay sumunod na nga ang dalawa sa bida, makikita na patuloy nga lang ng mga ito na sinusundan ng ating bida. Sa nangyari ay agad nga na naramdaman ng bida na may nakasunod sa kanila. Sabay agad na nga ito na gumawa ng palusot para iwan na siya ni Longlong. Sa sinabi ng bida ay agad na nga na umalis si Longlong at sinabihan nga nito ang bida na mag-ingat sa daan. Makalipas ang ilang sandali nang makaalis na si Longlong ay agad na nga na nagsabi ang bida na lumabas na kung sino man ang nakasunod sa kanya. Sa sinabi ng bida ay agad na nga na lumabas ang nakasunod dito. Saad nga nito na talagang swerte nga raw siya ngayon, ang gwapong sikat nga raw sa internet ay nasa teritoryo niya ngayon. Dagdag pa nito na hayaan nga raw ng bida na alagaan niya ito. Sa nakita ay agad nga na nagtanong ang bida kung sino raw ba ang babae na iyon. Sa tanong ng bida ay nagsalita nga ang nasa likod ng babae na di raw pala kilala ng bida ang kanilang sister Leo. Ang tinatapakan nga raw ng bida ay ang teritoryo nito. Sa narinig ay nalaman na nga ng bida ang pangalan ng babae na si Miss Leo. Sabay may pangtutuya nga nito na sinabi na di nga raw niya kilala ang babae na iyon at wala siyang pake kung kaya aalis na siya. Sa narinig ay nagalit nga ang babae na kasama ni Miss Leo. Tanong pa nito na kung gusto nga raw ng bida na mamatay, bakit raw ba na ganun magsalita ang bida sa kanyang sister Leo. Nang matigilan nga ito nang sinapak siya ni Miss Leo sa muka. Sa ginawa ng kanyang sister ay takang-taka na nga lang ang hangal na babae. Nang sa may katakot-takot na muka ay nagsaad nga si Miss Leo na wag nga raw maging bastos ang babae sa mga gwapong binata. Habang sa isip naman ni Miss Leo na ang ugali nga raw ng bida ay gusto niya at tama nga raw ang sabi sa internet na isang top-notch beauty ang bida kung kaya sisiguraduhin nga raw niya na mapapasakan niya ang bida. Sabay nagsabi nga ito sa bida na sana nga raw ay mapatawad siya ng bida sa kanyang asal pero gusto nga raw niya na maging boyfriend ang bida. Magbibigay nga raw siya ng 10,000 yuan kada buwan. Ano daw ba ang tingin ng bida? Sa narinig ay napaisip nga ang bida na makulit nga raw ang babae. Dugtong pa nito na lahat nga raw ng lalaki sa mundo na iyon ay gusto na ikasal sa mayamang babae, at matangkad nga raw si Miss Leo at di na masama.
pero para raw sa kanya na isang tunay na lalaki ay di raw siya papayag na umasa lang sa babae, sabay nagsabi nga ang bida na aalis na nga raw siya. Habang papaalis nga ang bida ay sinabihan siya ni Miss Liu na normal na nga raw sa panahon ngayon na maging matapang pero pinag-isipan raw ba ng bida ang kanyang alok. Sabay naglabas nga ito ng patalim na nagsabi na ang mga espada nga raw ay walang mata. At kapag nasugatan nga raw ang mukha ng isang gwapong binata ay malulungkot raw siya. Ngunit di naman natakot sa kanya ang bida at nagsabi lang na subukan nga raw ni Miss Liu. Sa sinabi nga na yun ng bida ay napuno na nga lang ng pagtataka ang mukha ni Miss Liu habang nakangiti sapagkat mas gusto niya ang ugali ng bida. Nang nagulat nga ito nang inatake siya ng bida sa isip pa ng bida na susubukan nga raw niya na gamitin ang natutunan niya sa Muay Thai. Pagtapos ng isang atake ay agad nga ito na nagpakawala pa ng sunod na atake. Sa ginawa ng bida ay agad nga na napadapa sa lupa si Miss Liu. Sa ginawa ng bida ay napasabi na nga lang si Miss Liu na isang masamang lalaki nga raw ang bida. Pero di nga siya hinayaan ng bida na makapagpahinga at agad na nagpakawala ng isa pang atake patungo sa mukha ni Miss Liu. Sa ginawa ng bida ay matagumpay naman iyon na nakita ni Miss Liu kung kaya matagumpay nga niya na nadepensahan iyon. Pagtapos ay natahimik nga ang dalawa sandali, nang sinabihan naman sila ng bida na wag na siyang gambalain pa ng mga ito. Habang ang mga kasama naman ni Miss Liu ay balak na nasumugod ngunit agad nga sila na pinigilan ni Miss Liu sa paggalaw. Sapagkat gusto nga raw niya na harapin ang bida ng siya lang. Pagtapos ay agad na nga na naghanda si Miss Liu sa laban. Habang sa isip naman ng bida na biglaan nga raw ang atake niya kaya siya ang nakalamang kanina. Nang palapit na nga ang atake sa kanya ni Miss Liu habang sa isip nga ng bida na sa mundo nga raw na iyon ay mas malakas ang babae sa lalaki. Pero agad na nga niya iyon na binaliwala sapagkat kailangan niya na mag-focus sa laban. Subalit ang atake nga ni Miss Liu ay mabilis lang na nailagan ng ating bida kung kaya agad na nga ito nagagawa ng atake gamit ang patalim. Sa atake nga ng bida ay agad nga iyon na nailagan ni Miss Liu ng walang kahirap-hirap. Subalit ang bida sa napagtanto na wala siyang laban ay agad na nagsabi na tatawag siya ng pulis kapag lumapit pa sa kanya si Miss Liu. Sa narinig ay agad nga na sumuko si Miss Liu na nagsabi na di nga lang raw mahusay ang bida kundi matalino rin o sige nga raw at di na niya kukulitin ang bida. Nang sa likod nito ay nagtanong nga ang babae na hahayaan lang raw ba talaga nila na makatakas ang bida. Subalit tinignan naman sila ng masama ni Miss Liu at nagsabi na alam raw ba ng mga ito na dapat na maging mabait sa mga gwapong lalaki. Sabay tanong nga nito sa bida na kung ano raw ba ang ibig sabihin ng bida. Nang sinabihan lang naman sila ng bida na umalis dahil di pa niya nga raw binababa ang tawag. Pagtapos ay makikita nga ang manyakis na mukha ni Miss Liu na halatang walang maganda na gagawin. Sabay makikita sa likod nito ay hawak ng isang babae ang kanyang phone habang may litrato ng bida. Sabay sinend nga niya ito sa isang tao. Sabay lilipat ang eksena sa live platform kung saan may nagsasabi na magaling nga raw at nakahanap sila ng mabuting kandidato at ang chairman nga raw ay nagsabi na dapat na makapag-sign sa kanila ang bida sapagkat magiging sikat nga raw ito. Nang sumagot naman ang babae na kausap nito na dapat na nga raw ata siya na mag-alala pa sa bagay na iyon. Dagdag pa nito na di nga raw ba na trabaho lang ng mga scouts. Sa tanong ay sumagot naman ng yes ang kausap nito habang pinagpapawisan sinabi rin nito na ang chairman nga raw ay nagsabi na ipakita mismo ang bida dito at ito na nga raw ang bahala. Sa narinig ay napaisip nga ang babae na ang kaunting laman nga lang raw mula sa kanyang ina ay sapat na tanong pa nito na gusto raw ba siya nahanap-an ng mga iyon ng makakarelasyon. Sabay agad nga nito na hiningi ang litrato sa kanyang empleyado na agad naman na sinunod ng kanyang empleyado. Nang nakita na nga nito ang litrato ng bida ay nasabi nga nito na isang high school students nga raw at mayroon nga raw itong ugali na maaari na maging pinuno ng kanilang kumpanya kung masasanay lang ng maayos. Sabay utos nga nito na ibigay raw sa kanya ng babae ang impormasyon ng bida bukas ng hapon. Sa utos ay agad naman na sumagot ng okay ang kanyang empleyado. Pagtapos ay makikita nga ang babae na di pa pinapakilala kung sino ay nakatingin lang sa bintana. Sabay nasambit nga nito ang pangalan ng ating bida. Nang lilipat ang eksena sa school playground, kung saan makikita na bumabahing ang ating bida. Sa nakita ay nagsaad nga si Longlong na mukhang nilalamig na nga raw ang bida kung kaya mabuti nga raw na wag na silang maglaro ng basketball.
Dugtong pa nito na pangbabae nga raw ang basketball, mag-cheer na nga lang raw sila para sa mga babae. Sinagot naman siya ng bida na wala lang raw, siya raw ay bumahing lang. Bukod pa raw doon, sino raw ba ang nagsabi na para lang sa babae ang basketball? Pagtapos ay agad na nga ito na tumira, sa pagbatungan nito ng bola ay matagumpay nga iyon na pumasok sa ring. Sabay saad nga nito na ang lalaki nga raw ay magaling rin maglaro ng basketball, habang ang mga nasa paligid nito ay namamangha sa husay ng bida. Sabay makikita na nag-cheer nga ang mga babae sa ating bida. Nang lilipat kay Longlong na nagtanong kay Miss Min na tingin raw ba nito na nitong nakaraan ay malaki ang pinagbago ng bida. Sumagot naman si Miss Min na basta nga raw na masaya ang bida ay ayos na raw para sa kanya. Sa narinig ay naisip na nga lang ni Longlong na kahanga-hanga nga raw ang bida kahit nga raw ang tahimik na gaya ni Miss Min ay naakit dito. Sabay makikita ang dalawang lalaking inggit sa ating bida, saad nga ng isa na ang bida nga raw ay lumalabas kasama ang ibang babae, tanong pa nito na di raw ba nakikita ng lahat na walang halaga ang bida. Dugtong pa ng isa na dahil nga raw sa mukha ng bida kaya ganun at di pa nga raw nila alam ang tinatago ng bida, matagal na nga raw nila na pinagmamasdan ng bida kung kaya mahuhuli na nga raw nila ito. Sabay makikita na habang naglalaro ng basketball ang bida ay may babae nga na kumukuha ng litrato dito, sa isip pa nito na sabi nga raw sa kanya na kahit anong litrato ay mababayaran siya basta litrato lang ng bida. Habang ang bida naman ay naramdaman na parang may nakamasid sa kanya. Kaya agad nga siya na tumingin sa direksyon kung saan nakapwesto ang babae. Sa ginawa ng bida ay may babae nga na nagtanong sa bida na kung ano raw ba ang problema. Samantala napapaisip naman ang bida na baka nga raw na imahinasyon niya lang ang kanyang nakita. Sabay sinagot na nga nito ang tanong sa kanya ng babae na wala nga lang raw at magpatuloy na nga raw sila. Nang babalik sa manyakis na babae na napapaisip na 200 yuan nga raw kada litrato ng bida. Makalipas ang ilang sandali ay lilipat ang eksena sa gate ng school. Kung saan masaya nga na nagsasabi ang bida kay Miss Min na magkita sila bukas habang nakahawak sa ulo nito. Sa nakita ay nagsabi naman si Longlong na paano naman raw siya. Makikita ang pagkalugmok ni Longlong nang di siya hinawakan ng bida sa ulo at sinabihan na lang na magkita bukas. Sabay makikita ang isang phone na kumuha ng litrato. Sa tunog ng camera ay agad nga na narinig yun ng bida at napalingon sa pananggalingan ng tunog. Nang nagtanong naman si Longlong sa bida na ano raw ba ang mali, lagi nga raw na nakatingin ang bida sa direksyon na iyon kanina pa. Sumagot naman ang bida na pakiramdam nga raw niya kasi na may nakamasid sa kanya kanina pa. Sabay utos nga nito sa dalawa na mauna na umalis. Sa isip naman ng bida na ang palihim nga raw na kumukuha ng litrato niya ay ang kanyang ate. Sabay agad nga ito na nagtungo sa lugar kung saan niya nararamdaman ang nilalang na kumukuha ng kanyang litrato. Agad na nga nito nahahawakan ang babae na kumukuha ng litrato niya. Sa oras na nahawakan nga siya ng bida ay agad nga na sinabi ng babae na wala nga raw siya na ginawang masama. Sa nakita ay naisip nga ng bida na di raw pala ang kanyang ate, sabay nagsaad nga ito na bakit raw ba palihim na kinukuhaan siya ng litrato ng babae na iyon. Sa narinig ay agad nga na inabot ng babae ang kanyang phone sa bida at nagsabi na iyon nga lang raw ang mga litrato na nakuha niya sa bida. Nang nakita na nga ng bida ay agad nga ito na nagtanong kung bakit raw ba napalihim siyang kinukunan ng litrato ng babae. Sumagot naman ang babae na sinabi nga raw ni Miss Liu na kung sino nga raw ang makapagbigay ng litrato ng bida sa kanila ay mababayaran ng 200 na yuan kahit anong anggulo nga raw basta ay makita lang ng malinaw ang bida. Sa narinig ay napaisip nga ang bida na di pa rin daw pala sumusuko ang babae na iyon, dugtong pa nito na di nga raw niya inaakala na may koneksyon pala ang babae na iyon, kala nga raw niya na isang gangster lang. Sabay nagsaad nga ang babae na si Miss Liu nga raw ang boss ng palihim na pagkuha niya ng litrato sa bida, nang inutusan nga siya ng bida na burahin lang ang litrato at papayagan na niya itong makaalis. Sa sinabi ng bida ay agad na nga nasumunod ang babae, pagtapos ay agad na rin na umalis. Habang sa isip nga ng bida na problema nga raw sa kanya si Miss Liu, kailangan nga raw niya na humanap ng paraan para asikasuhin iyon sa lalo't madaling panahon. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa Commercial Plaza. Makikita ang bida na nakasakay sa bike habang tinatawag siya ni Longlong at niyayaya na lumapit sa kanya. Sabay tanong nga nito sa bida kung nag-sign na raw ba ng kontrata ang bida sa live platform. Sumagot naman ang bida na marami nga raw siyang kondisyon sa mga ito pero pumayag din.
At ngayon nga raw ay naghahanap siya ng regalo kung kaya magpapatulong nga raw siya kay Longlong na pumili ng regalo. Sa narinig ay nagtanong nga si Longlong na kung may nagugustuhan na raw ba ang bida kanino raw ba nito ibibigay ang regalo. Nakakalungkot nga raw sapagkat walang sinabi sa kanya ang bida. Sinabihan naman siya ng bida na parang araw sa kanyang stepsister di raw ba na sinabi niya dito na pagtapos ikasal ng kanyang ama sa ibang babae ay nagkaroon din siya ng kapatid na babae. Sa narinig ay nakahinga na nga ng maluwag si Longlong. Sabay tanong nga nito na kung ano raw ba ang kondisyon ng bida sa live platform. Sa tanong ay sumagot nga ang bida na ang kondisyon nga raw niya ay ang di pagpapakita ng kanyang muka hanggat di niya maisip na ipakita. At patungkol lang sa laro ang kanyang live at di siya pupunta sa mga offline event kung di niya gusto na pumunta etc. Sabay nagsabi nga ang bida na siya ay magiging pinakamagaling sa lahat. Sa narinig ay namangha nga si Longlong ang sinabi nga raw ng bida ay ang bagay na pinakamataas na makukuha ng isang anchor. Nang sinabihan naman siya ng bida na parang naiinis na ang tawag nga raw doon ay head anchor. Habang ang mga ito nga ay nasa itaas ay mapag-aalaman na may nakamasid nga dito. Makikita na si Lufeng nga ito ang pinakahangal sa kwento at ang kontrabida sa buhay ng ating bida saad nga nito habang nakatingin sa bida na iyon nga raw ang pinakagwapo sa kanilang school. Dugtong pa nito na ang bida nga raw ay wala lang sapagkat mahilig lang ito na umasa sa babae at kung sino-sinong babae nga raw ang nakakasama ng bida. Sa narinig ay napasabi nga ang mga nasa likod nito na ang kagaya nga raw ng bida ang pinaka nakakainis sa lahat, ayaw nga raw niya talaga sa mga kagaya ng bida kahit nagwapo pa ito. Dugtong pa ng isa na talagang ayaw nga raw niya sa mga kagaya ng bida. Sabay alok nga nito sa hangal na parang nga raw mawala ang galit nito ay pumunta nga raw sila sa bilihan ng lipstick. Sa narinig ay agad nga na pumayag ang hangal maraming nga raw siya na pera at maaari pa niya nabigyan ng lipstick ang kasama niya dahil di naman raw mahal ang presyo. Nang nagsabi naman ang isa na ano nga raw kaya napaiyakin nila ang bida kumuha nga raw sila ng pangit na litrato ng bida at ipost sa internet. Sa narinig ay sumagot nga ang hangal na humanap nga raw sila ng lugar na walang tao sapagkat may darating nga raw palagi na handa na magligtas ng gwapo sa mataong lugar. Sa narinig ay pumayag nga ang dalawang hangal sinabi pa ng mga ito na matalino nga raw si Lufeng, habang sa isip naman ng hangal na ang internet nga raw ay puno ng mga pangit na litrato ng bida tignan raw nila kung maging proud pa ito sa gagawin nila, at doon na po nagtatapos maraming salamat sa panunood.